Hello guys! So, ayun, kauuwi ko lang galing school. So, ngayong araw, share ko lang. Isang klase lang yung meron ako. Pero, busy pa rin yung maghapon kasi may mga adjustment pa rin akong ginawa sa lesson ko. Kasi, hindi naman ibig sabihin nakagawa ka na ng lesson kahit lagi kasi akong advance gumagawa ng lesson. So, 1 week before or 2 or 3 days before yung klase, meron na akong lesson. Pero syempre sa actual na klase, laging mayroong adjustments. Depende sa ano yung mga dapat mong i-consider sa mga estudyante mo. Kasi hindi naman lahat pare-pareho yung English level. So, ayun. Itong video na to nga pala ay ginawa ko para i-share ko. Actually, matagal ko na itong gustong i-share yung timeline ko kung paano ako nakarating dito sa Taiwan at kung paano yung pinagdaanan nung process ko sa TFETP. So, unahin na natin, nung pagpasok ng 2023, gusto ko na talagang mag-abroad. So, parang na-feel ko, parang gusto ko mag-abroad. So, January pa lang, meron na ako nung mga requirements, CAV, PRC license, at meron din akong NBI. So, lahat yon meron ako. Kaya naman, nung nag-apply ako dito sa TFETP, so sinabi nung kaibigan ko na applyan mo to, try mo din dito. So nag-apply agad ako. March 23 niya binigay, natapos ko yung application ng March 24. So dali-dali talaga akong gumawa ng introduction video, ng demonstration video, pati naghanap agad ako ng recommender ko para dun sa application. So March 24 natapos ko yung application ko, then bumilang pa ng 2 buwan bago ako na interview. So May 12, dun dumating yung interview invitation ko. So yung interview day na sinelect ko ay yung pinaka-dulo dun sa option or yung last kasi gusto ko, prepared ako pagka sasalang na ako sa interview. Kaya May 23, yun yung interview day ko. So after nun, May 29, parang bumilang lang siya ng halos 1 linggo, na-receive ko agad yung resulta nung aking interview. So, nakapasa ako sa interview, pero hindi pa doon natapos lahat. So, after nun, June 21 pa ako naka-receive ng handbook. So, ang tagal pa rin nung pinaghintay ko, May, June, so almost 1 month talaga. Pero okay lang yun kasi part yun ng process. So, hindi talaga pare-pareho yung bilis ng application o usad. So, depende. Then, August 10, naka-receive na ako ng TFETP portal account creation. So, parang yun na yung time na mabibigyan na ako ng school placement. Pero hindi din nung araw na yun. So, kinabukasan, August 11, na-receive ko yung school placement ko. Tapos, ang sabi na sa school placement ay maghintay daw ng at least 5 to 7 working days bago kontakin ng school. So, kukontakin kayo ng school. So, ako naman, kinontak ako after 4 days. So, August 15, nakontak na ako ng school ko. And then, August 24, nag-decide na akong magpa-medical sa Ermita, sa Manila Doctors. Ngayon, nung pumunta ako doon, itinaon ko talaga siya ng Thursday kasi pag Thursday kasi kaya mong tapusin lahat ng medical examination. So kasama na doon yung laboratory, physical, dental, psychological, and kayang-kaya siya ng isang araw. So, kailangan mo lang talagang agapan. So, ako, from Quezon, umalis talaga ako ng madaling araw pa lamang. Dumating ako sa ospital ng, siguro wala pang 7:00, nandun na ako. And then, nakapila na ako. So, mga bandang 1:00, natapos ko na yung lahat ng mga dapat kong tapusin sa medical. So, syempre, napaka-crucial nung part na yun kasi kahit meron na akong kontrata ng August 31, hindi ko pa rin yun pinirmahan agad. So, hinintay ko makuha yung resulta ng aking medical. Kasi, noong August 31, na-receive ko nga yung kontrata and then August 31 ko din, kukunin dapat yung resulta. Kaso, hindi ko siya nakuha kasi nung time na yon may thunderstorm sa Manila. So, bahang-baha.
So no choice talaga ako kundi lusungin ko yung baha doon. Tapos umuwi din ako ng umiyak talaga ako kasi wala na akong pera that time. Tapos hindi ko pa nakuha yung resulta sa lakad na yun. So ang nangyari, wala akong nagawa. Bumalik ako kinabukasan September 1. So nakuha ko yung resulta. Tapos napirmahan ko din agad yung kontrata pagka-uwi. So nung September 21, yun na yung visa application ko. So, nung mga panahong pagkatapos ng medical ko, na-forward ko yung aking kontrata, inasikaso din naman agad yun ng school ko. So, parang September 4, in-apply nila yon sa MECO. Tapos, nag-asikaso naman ako ng visa ko noong September 21. So, nagpa-agent lang din ako sa kasamahan kong FET na rin dito sa Taiwan, kay Sir Max. And then, after nun, September 28, yung mga MECO docs ko ay authenticated na. So, pinadala din sa akin yung soft copy para ma-process ko yung phase 1 ng POEA. So, September 27, na-receive ko na yung aking visa. So, may visa na ako. So, nag-start na ako mag-upload dun sa phase 1. So, October 2, natapos ko yung phase 1. And then, after nun, nag-asikaso naman ako ng mga requirements para sa phase 2. So, yung sa Paramount, para sa insurance, ganun din, nagpidos na rin ako. So, nagpidos ako ng October 4, nagkataon birthday ko. So, talagang napakagandang birthday gift noon kasi alam naman natin, pagka-pidos, yun na yung talagang hinihintay para ikaw ay makaalis papunta ng ibang bansa. And so syempre hindi naman agad-agad. So pagkatapos ng PIDOS ng October 4, October 5, na-receive ko naman lahat nung hard copy ng aking MECO authenticated documents galing dito sa Taiwan. So sinabi ko sa director ko baka kung pwede ay DHL kasi taga-province ako. So ang tagal pagka yung mail talaga na na regular. So pina-DHL nila. And luckily, sila din yung nagbayad nung transaction fee. Tapos, na-apply ko agad siya sa phase 2. So, na-upload ko and then October 12 yung phase 2. Then October 16, yun na yung appointment ko sa DMW sa Calamba, Laguna. So, doon na lang ako nag-process at inabot din ng halos 10 araw bago na-approve yung phase 2 ko. Kasi, hindi naman makakaalis kung wala kang OEC. So, yung OEC, kukunin mo talaga sa appointment mo sa DMW. So, after nun, naghintay na lang ako ng ilang araw, October 25, ay nakalipad na ako papunta dito sa Taiwan. So, akala ng iba sobrang bilis lang ng application ko kasi nalaman nila September 21 nag-file na ako ng resignation. Akala nila nagloloko lang ako. Pero yung totoo, kasi yun lang yung araw kung kailan ko sinabi na nag-a-apply ako papuntang abroad at paalis na ako. So akala nila sobrang bilis ng process pero inabot siya ng halos 7 buwan bago ako nakaalis. Ang kailangan lang din talaga ay tiyaga. So ganun talaga. So lahat ng halos ng mga proseso na pinagdaanan ay ikaw at ikaw lang din yung kikilos. Kaya kung gusto mong mag-apply dito bilang foreign English teacher, so wag kang panghinaan ng loob, kailangan mo din lang talaga ng tiwala at pagtsatsaga. So ayun, sa hindi nakakaalam, dati po akong DepEd teacher, pero pinili ko pa rin na mangibang bansa kasi hindi dahil ayaw ko sa DepEd, kundi dahil may pangangailangan ako na kailangan kong punan na hindi pa kaya sa DepEd. So yun, pero hindi ko naman sinasaradong pinto ng DepEd, laging nandyan, laging bukas. So, hindi naman panghabang buhay ay mangingibang bansa tayo. So, ayun. Pero sa ngayon, kung hanggat may oportunidad, dito muna sa Taiwan. Okay? So, that's all. And sana nakatulong sa inyo yung video na ito. Bye-bye!